kong humingi ng paumanin sa lahat ng mga pasahero natin na naapalan ng aberya. Full operation ng LRT2 na ibalik na matapos ang higit 6 na oras na aberya kaninang umaga. Upon issuance ng statement ng Secretary Remulla that time, nag-deploy na ang Coast Guard District Southern Tagalog ng ating tao to conduct the seaborne patrol operations. And naka-standby na rin naman po ang ating mga technical divers. So in case nakakailanganin na mag-start na po yung operations, then we are very ready. 6 na pong technical divers ng Philippine Coast Guard nakahanda na sa operasyon ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Which is a certification from the House of Representatives that the House complied with all constitutional requirements and there was no violation of the one-year bar rule. Certification na nagsasaad na naaayon sa konstitusyon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na isumite na ng Kamara sa Senado. Ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog. Hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Ilang umuwing overseas Filipino workers mula Israel hindi na kinaya ang gulo kaya piniling umuwi ng Pilipinas. Presyo ng produktong petrolyo, unti-unti na umanong bumabalik sa dati ayon sa Department of Energy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Aberya ang sumalubong sa mga pasahero ng LRT Line 2 kaninang umaga. Marami sa kanila stranded, bunsod ng pagtigil ng operasyon ng tren. Inabot pa ng 6 na oras bago naibalik na ang full operation nito. Kaya tinatayang nasa higit 50,000 na mga pasahero ang naapektuhan ng aberya kasabay ng rush hour. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung mga rectifier o transformer natin, ito yung mga nagpa-process ng power supply galing ng Meralco, pinaprocess ng mga ito para ma-convert siya into a power na pwede magpaandar ng tren. So ayaw nilang mag-engage yung dalawa. Problema sa transformer ang naging dahilan ng aberya sa operasyon ng LRT Line 2 kaninang umaga. Bunsod nito, pansamantalang hindi nakapagbukas sa regular na schedule ang mga train station. Alas 5 ng umaga dapat ang unang biyahe ng LRT2. Ngunit pasado alas 6 na ito nakapag-operate. Limitado lamang ang operasyon mula Cubao Station sa Quezon City hanggang sa Recto Station sa Maynila at vice versa. Kaya ang resulta, may mga na-stranded na pasahero. Paliwanag ni Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera, nagkaroon ng problema ang rectifier number 5 at number 6 sa linya sa Katipunan. Alas 3 pa lang umano ng madaling araw ay meron ng tren na huminto. Kaya natuklasan nila na bunsod dito ng nasirang rectifier. Inihalin tulad ni Attorney Cabrera ang rectifier sa circuit breaker ng bahay kung saan kapag nag-overload ang kuryente ay otomatikong mapuputol ang supply. Dati na rin anyang nasunog ang rectifier number 5 noong 2019 pero napalitan na ito at regular naman ang maintenance ng linya ng tren. Agad din naman anyang isinaayos ang problema kung saan natuklasan na meron ding issue sa grounding kaya ayaw umandar ng tren. Inaisa-isa natin yung mga fuse or circuit breaker. Kung may nag-disengage, palitan mo lang siya, babalik ulit sa normal. So nakita namin na wala namang problema. Pero ayaw pa rin mag-engage. So next step is balikan mo yung mga kawat ng kuryente sa linya. Baka may grounded doon. So yun. Doon kami nagtagal. Inaisa-isa namin yung mga kable. Pasado alas 11 ng umaga kanina ay naibalik na rin naman ang full operation ng LRT2. Tinatayaan niyang nasa 45,000 hanggang 55,000 ang mga pasaherong naapektuhan ng aberya kanina.
Natapat ang oras ng aberya sa pagbubukas ng tren kung kailan peak hour kaya maraming mga pasahero. Hirap po kasi syempre maraming mga nag-LRT talaga para mas mabilis yung biyahe. Kaso ngayon walang magagawa. Commute talaga, jeep hanggang Cubao. Lalo ako, malayo pa ako, tigas pa ako. 8:30 po talaga dapat, pero nag-file na lang kami ng half day kasi hindi talaga kami makasakay. And wala kaming ibang way na mag-commute papunta sa work since wala rin kami mabook kanina pa. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga pasahero natin na nakapalan ng aberya. Dahil sa aberya, nag-deploy ang Department of Transportation ng libreng sakay mula sa Antipolo hanggang Cubao. Bagaman na ibalik na nila ang operasyon ng LRT2, mananatili naman hanggang bukas, June 26, ang pagpapatupad ng libreng sakay. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ng reklamo ng GV Florida Bus ang uploader ng viral video kung saan nakita ang kanilang mga bus na tila nagkakarera sa kalsada. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Alexander Versosa, malisyoso ang pagkaka-upload ng video. Batay sa video na naka-timelapse ito kaya tila mabilis at nagkakarera ang mga bus ng Florida. Kanina, isinagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig sa kanilang kaso. Nauna nang sinabi ng uploader nito na si Carlo Carbonel na hindi niya layong pagkakitaan ng naturang video kundi nais lang niyang maturuan ng leksyon ang mga driver ng naturang bus company. Proprotektahan ng Department of Transportation o DOTR ang uploader ng video ng GV Florida Bus na nag-viral dahil sa pagkakarera sa kalsada. Sa opisyal na pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon, sinabi nito na nasa likod ng uploader ang buong DOTR. Handa silang magbigay ng legal assistance sa uploader. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na patuloy lang sa pag-send ng mga video ng pang-abuso at reckless na mga driver. Naka-standby na ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard sakaling magsimula na ang paghahanap sa mga missing sabungero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Pero sa ngayon, ayon sa PCG, wala pang formal na request sa kanila ang Department of Justice hinggil dito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Upon issuance ng statement ng Secretary Remulla that time, nag-deploy na ang Coast Guard District Southern Tagalog ng ating tao to conduct the seaborne patrol operations. And naka-standby na rin naman po ang ating mga technical divers. So in case nakakailanganin na mag-start na po yung operations, then we are very ready. Anumang oras na maaaring magsimula ang operasyon para sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. 60 mga technical divers ng Philippine Coast Guard o PCG ang naka-standby para rito. Ayon kay Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG, isa sa mga pangunahing hamon na nakikita sa gagawing operasyon ay ang lawak at lalim ng Taal Lake. Halos doble ang lalim kumpara sa mga lugar na karaniwang sinisisid ng kanilang mga diver. Ang nakikita namin magiging challenge is yung lalim at lapad ng Taal Lake kasi we have 174 meters in depth. And although may mga experience ang ating mga technical divers, pero as per history ng kanilang mga operations, I think they just dive hanggang 100 meters in depth lang. So siguro yung magiging challenge. Dahil dito, makikipag-ugnayan din sila sa Philippine Navy upang humingi ng karagdagang tulong. May mga gamit naman aniya ang PCG na maaaring gamitin sa ganitong klaseng operasyon at na-deploy na rin ang ilan sa mga divers na ito kamakailan matapos tumaob ang isang dredging vessel sa Rizal Occidental, Mindoro. Dagdag pa ng PCG, isa rin sa kanilang ikinukonsiderang hamon ay ang kalagayan ng tubig sa Taal Lake dahil sa pagiging aktibo ng bulkan sa lugar at ang matagal na panahon mula nang sinasabing itinapon doon ang mga nawawalang sabungero. Ang Philippine Navy nagpahayag na rin ng kahandaan ng kanilang mga tauhan sakaling magsimula na ang operasyon.
The Naval Special Operations Command and the Naval Combat Engineering Brigade has technical divers that we can deploy immediately once we get that particular request. Sa ngayon, wala pa umanong formal na request na natatanggap ang Philippine Coast Guard mula sa Department of Justice kaugnay sa opisyal na pagsisimula ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kinaya ng ilang overseas Filipino workers ang lumalalang sigalot sa Israel at Iran matapos na ligtas na makalapag ang eroplanong sinakyan ng 31 repatriated OFW mula sa Middle East. Ibinahagi ng ilan ang hirap at pangambang naranasan sa gitna ng gulo, kaya kahit matagal nang nagtatrabaho abroad ay pinili na lamang ang kaligtasan at makauwi sa pamilya. Ito ang balita ni Mia Alonso. From the start na nagsimula yung war ng October 7 until now, ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog, hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Trauma sa araw-araw. Ganito inilarawan ni Armando Nas, isang repatriated overseas Filipino workers mula Israel. Ang kanyang naramdaman, bunsod ng lumalalang gulo ng Israel at Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers, binansagan ng veteran OFW si Armando dahil sa tagal na nitong OFW. Ayon kay Armando, dahil nakikita niya na hindi na simpleng kaguluhan ang nagaganap kundi tuloy-tuloy na paglala ng sitwasyon, kaya kahit pa matagal nang nagtatrabaho sa nasabing bansa, pinili na nitong makauwi sa Pilipinas. Sa loob ng isang araw, 4 alarms, na yun. Kahimbingan ng tulog mo, mag-a-alarm, bababa ka na naman, pusaakyat ka na naman. Pag ikaw na nakatira sa 7th floor, bababa ka to shelter, so pagod at puyat ang kalaban mo sa araw-araw. Ibinahagi rin nito ang takot sa araw-araw na nararamdaman maging ng iba pang mga OFW na kasama niya sa bomb shelter sa Israel. Pero gayon man, ang iba pinili pa rin na manatili sa Israel dahil sa walang kasiguruhan na magiging buhay pag-uwi sa Pilipinas. Marami sa kanila na yung nanginginig, natatakot. Kasi lahat naman natakot sila sa kanilang kaligtasan, pero sa mga kasamahan ko na OFW sa Israel, marami sa kanila na gusto nang umuwi talaga. Gusto na nila magparipat, pero ang iniisip din nila, ano yung magiging buhay nila pagdating dito. Kinilala naman ng migrante ang naging pagsaludar ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na sa gitna ng kaguluhan ay nakaramdam naman sila ng pagkalinga at tulong ng pamahalaan. Sa ngayon, plano muna ni Armando na manatili kasama ang kanyang pamilya habang nagpapahinga sa pagod na naranasan sa pinanggalingang bansa. Samantala, may alok naman na certificate voucher training ang TESDA para sa upskilling ng mga OFW na uuwi ng Pilipinas. Kasi inisip nila baka hindi naman matutuloy, hindi naman magiging problema sila pag umuwi sila, baka mahirap nang bumalik. O kaya baka pag umuwi sila, wala na silang makuha ng ibang trabaho. Kaya kami po sa TESDA, binigyan namin sila ng open certificate voucher for skills training na pwede nilang gamitin sila mismo or pwede nilang ipagamit sa nearest kin nila para makatulong sa maibsan yung magiging ina-anticipate na problema sa isang nawalan ng trabaho katulad ng mga galing sa Israel. Ayon sa TESDA, paraan din ito upang bigyan ng maraming option na training ang mga repatriated OFW na uuwi para masuportahan ang kanilang reintegration at ma-enhance ang kasanayan para sa mas magandang oportunidad pa sa hinaharap. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magtaas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Ito ay kahit pa may nagaganap na gulo sa Middle East. Hindi pa rin anya kailangan ng fuel subsidy sa mga namamasada hanggat hindi pa tuluyang tumataas ang presyo ng langis. Ito ang balita
Ivan Alvarez. Yun lamang, binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Mahigpit na pinababantayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hindi makatarungang pagtataas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Ito'y sa kabila ng kakayahan ng ekonomiya ng bansa na tugunan ng epekto ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang dahilan sa ngayon upang magkaroon ng price increase, lalo na sa mga pangunahing bilihin. Bilog na din at inanalize natin kung paano mangyayari. Nakita natin that the effect of the economy should be manageable. May effect siyempre tayo paano pag tumaas ang presyo ng langis. Dagdag pa ni PBBM, bumaba na ang halaga ng langis matapos i-anunsyo ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya naman walang rason upang magtaas ng presyo ng mga produkto. Kaugnay nito, hindi pa nakikita ni Pangulong Marcos na kinakailangan ng magbigay ng fuel subsidy sa public utility drivers at stakeholders. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Anya, pag-uusapan lamang ang plano sa subsidiya sa oras na tuluyang magmahal ang mga produktong petrolyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. Samantala, ibinahagi rin ng Pangulo na nakipagpulong na ito kasama ang economic managers ng bansa upang talakayin ang mga hakbang upang mapanatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng patuloy na tensyon sa Israel at Iran. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinatuwa ng Pilipinas ang pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Umaasa ang DFA na ang hakbang na ito ay simula ng pagkakaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Hinihikayat naman ang kagawaran ng dalawang bansa na magpatuloy lamang sa dialogo at negosasyon upang tuluyang masolusyonan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Isinumite na sa Senado ng House Prosecution Panel ang certification na naaayon sa saligang batas ang impeachment proceedings na ginawa ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na ang resolusyong pinagtibay sa Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ano-ano ang isinumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ngayong araw? Monica, dalawa ang inihai ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Una, yung certification na constitutional ang impeachment case na inihai ng Kamara laban sa Vice Presidente o kay Vice President Sara Duterte at hindi lumalabag sa one-year bar ng saligang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa iisang opisyal. Pangalawa ay inihain yung entry of appearance ng mga tatayong public prosecutor sa paglilitis. 2 linggo matapos aprobahan sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong nagpapatibay na sinunod ang saligang batas sa issue ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, isinumite na ito ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court araw ng Miyerkules, June 25. Ito ang unang compliance sa 2 impeachment orders ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives. Which is a certification from the House of Representatives that the House complied with all constitutional requirements and there was no violation of the one-year bar rule. Bukod sa Senate Impeachment Court, binigyan din ng kopya ang defense team at tanggapan ni VP Sara. Sa dokumento, nakasaad na sa submission ng resolusyon sa Senate Impeachment Court, nananatili ang posisyon ng prosecution team na walang legal na basihan ang pagbabalik ng articles of impeachment mula sa Senado. Samantala, kabilang din sa ipinadala ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court ang entry of appearance ng public prosecutors. Una na itong naihain noong March 14, 2025. Because pinunan nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet
contained. So, nirefile namin para wala nang issue. Inaasahan namang susunod na ihahain ng House Prosecution Panel ang tugon nito sa answer ad coetam o sagot ni VP Sara sa summons ng impeachment court. Sa June 30, Monday, ang deadline nito. Pero naninindigan ng House Prosecution Panel na ayon sa batas ang Articles of Impeachment, taliwas sa argumento ni VP Sara na labag sa konstitusyon ng impeachment case. And we have our legal basis and factual basis to say na it was constitutional. Sa sinabi naman ni Senate President Francis Escudero, presiding officer ng impeachment court, na sa tigas ng ulo at pahirapan ng pagtanggap ng order, pleading at answer sa House Prosecution Panel ang tugon ng Kamara. Well, hindi naman kami nagpapahirap. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Bukod sa certification na naaayon sa saligang batas ang Articles of Impeachment na inihain sa Senado laban kay VP Sara, inuutusan din ng House of Representatives na maglabas ng resolusyon na nagpapatunay na isusulong pa rin ang impeachment complaint sa 20th Congress. Monica, posibleng sa Biyernes o Lunes naman ay isumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court yung kanilang tugon sa mosyon ni VP Sara na ipa-dismiss ang impeachment complaint laban sa kanya. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang isinumiteng impormasyon kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas sa pahayag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Reggie Tongol, kinumpirma nito na formal na nakuha na ng Senate Clerk of Court ang manifestation with resubmission of entry of appearance mula sa House prosecutors. Gayon din ang House resolution na nagsasabing fully complied o lubos na sumunod sa konstitusyon kaugnay ng mga proseso sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na tatalakayin ang mga nakasaad sa mga dokumentong ito sa pagko-convene ng impeachment court sa ilalim ng mga bagong senator judges sa 20th Congress. Samantala, sinabi naman ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na wala pa silang natatanggap na tugon ng prosecution team sa sagot sa summons ng pangalawang Pangulo. Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa bilang tagapagsalita ng kanyang defense team sa napipintong impeachment trial sa Senado. Si Poa, isa sa 16 na abogadong tatayo bilang kinatawan ng pangalawang Pangulo sa nakatakdang paglilitis. Siya rin ang dating opisyal na spokesperson ng DepEd sa ilalim ni VP Sara noong siya ay kalihim pa ng kagawaran. He is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh, Vietnam. Galit si US President Donald Trump sa Israel at Iran matapos umanong labagin ng dalawang bansa ang ceasefire na siya mismo ang nag-anunsyo. Sa kabila nito, iginiit ni Trump na tagumpay ang panawagan niyang tigil putukan, gayon din ang pagwasak ng Estados Unidos sa nuclear facilities ng Iran. Ito ang balita ni Carmela Marinda. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Hindi ikinatuwa ni US President Donald Trump ang agarang paglabag ng Iran at Israel sa ceasefire ilang oras pagkatapos niya itong i-anunsyo. Sa kanyang post, inutusan ni Trump ang Israel na itigil ang anumang opensiba laban sa Iran at pabalik ng Israel ang kanilang mga piloto. But I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Dagdag pa ni Trump, parehong lumabag ang dalawang bansa sa tigil putukan matapos paratangan ng Israel at Iran ang isa't isa ng pag-atake sa kabila ng ceasefire. Gayunman, sinabi rin ni Trump na titiyakin niyang hindi na ito mauulit at mababalik ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa.
Sa ngayon ay wala nang naitatalang pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Nagdeklara na rin ng full activity status ang IDF Home Front Command kung saan muli nang binubuksan ang mga paaralan, lugar na pinagtatrabahuhan, gayon din pinapayagan na ang mga pagtitipon. Samantala, mariin namang pinabulaanan ni Trump ang kumalat na ulat na hindi umano tuluyang nawasak ng US strikes ang mga nuclear facility ng Iran. Ayon sa isang intelligence report, intact pa rin ang centrifuges ng Iran at hindi nasira ang mga underground facilities sa Fordo, Natanz at Isfahan. I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. Those pilots hit their targets, those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. Giit ni Trump, fake news ang kumakalat na balita na tuloy pa rin at naantala lang ang nuclear program ng Iran. Anya, layon lang ng ganitong balita na siraan ang pinakamatagumpay na military strike sa kasaysayan. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na historic victory ng Israel ang ceasefire sa Iran. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isa itong makasaysayang tagumpay na mananatili sa alaala ng mga susunod na henerasyon. Partikular na tinukoy nito ang pagkakatanggal sa dalawang banta sa pagkawasak ng Israel. Pati na rin ang pag-aalis sa panganib sa nuclear bombs at ang banta ng 20,000 ballistic missiles. Pinuri rin niya si US President Donald Trump bilang pinakamahusay na kaibigan ng Israel sa White House. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Nagsagawa ng missile test sa unang pagkakataon sa kanilang teritoryo ang Japan Army. Ang test firing ng Type 88 surface-to-ship short-range missile ay isinagawa Martes, June 24, sa Shizunai Anti-Air Firing Range sa isla ng Hokkaido. Humigit kumulang 300 sundalo ang lumahok sa 1st Artillery Brigade ng Ground Self-Defense Force exercise. Layo ng unang domestic missile test na maging mas self-sufficient ang Japanese military. Isa rin itong paghahanda lalo na't tumitindi ang naval activity ng China sa regional seas. Walang plano ang United States Federal Reserves na ibaba ang interest rates nito sa kabila ng direktiba ni President Donald Trump. Nais ng ahensya na maghintay sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa mga Trump tariffs. Ito ang balita ni Lynn Perez. For the time being, we are well positioned to wait to learn more about the likely course of the economy before considering any adjustments to our policy stance. Kinontra ng US Federal Reserve ang nais ni US President Donald Trump na agarang pagpapababaan ng interest rate sa bansa. Ayon kay US Federal Reserve Chairman Jerome Powell, kailangan makita muna nila ang long-term effect ng pabago-bagong tariff policy ng Trump administration at nasa mabuting posisyon ng US economy ngayon upang huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Ang Federal Reserve sayang tumatayong Central Bank ng Amerika na may mandatong magbalanse ng employment at inflation rates ng bansa. Iniulat naman ni Powell sa US Congress na magandang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa, lalo na ang employment at stability ng consumer prices.
maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2%. Gihit pa ng federal chair na wala sa posisyon ng US Reserves upang magbigay ng opinyon ukol sa polisiya ng Trump admin sa immigration, tariff, climate at iba pa. Tanging ang mandato ng ahensya ay ang pagtutok sa mga impacts ng inflation at unemployment sa US. Paliwanag din ni Powell, mayorya ng mga ekonomista sa US ay nag-forecast ng posibilidad na pagtaas ng inflation sa huling bahagi ng 2025. Kaya't mananatili ang polisiya nila ng paghihintay ng resulta ng taripa sa US economy at consumer prices bago magdesisyon kung ibababa ang interest rates. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Walang kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang suspindihin ang buwis sa langis. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng nararanasang oil price hike bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Kaugnay nito, plano ng senador na muling ipanukala na bigyan ng otoridad ang Department of Finance na babaan ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo sa 20th Congress. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Walang kapangyarihan ng Pangulo magsuspende ng buwis. Ang pwede sigurong gawin o mangyari para sa akin ay pag-aralan habang recess ang Kongreso. Kung may mga tariff o duties pa na binabayaran, pwedeng tanggalin muna yon para hindi gaanon tumaas ang presyo sa panahong ito. Hindi maaaring suspindihin ng Pangulo ang mga batas na ayaw nitong ipatupad. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero sa gitna ng mga panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang excise tax sa langis. Kasabay ito ng oil price hike, dulot ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Paliwanag ng senador, habang may recess ang Kongreso, may kapangyarihan naman ang Pangulo na i-adjust ang tariff rates o taripa kung mayroon pa. Ngunit pansamantala, plano ni Escudero na imungkahi ang isang panukalang batas kaugnay ng pagpapababa ng buwis sa produktong petrolyo. Ang pinanukala ko ay bigyan ng standby authority ang Department of Finance na babaan yung value-added tax na pinapataw sa petroleum products. Bakit? 12% ang VAT. Pag tumaas yung presyo ng langis, halimbawa mula $40 patungong $100, edi magkakaroon ng malaking kita dahil percentage tax yung VAT ang gobyerno. Ayon kay Senador Escudero, hindi dapat pasanin ng mga taong bayan ng 12% VAT na kita ng gobyerno sa oil products kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang projected na presyo ng crude oil ay nasa $40 to $60 for 2025. Pag pumalo yan ng 80-100 dahil sa kaguluhan sa Middle East, edi may malaking porsyentong makukuha ang gobyerno, hindi naman niya tatama yun. So, babalik, mumungkahin namin muli yung standby authority na yan sa pagpapasok ng Kongreso. Plano ng mambabatas na imungkahi ang naturang panukala sa susunod na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakakita ng unti-unting pagbalik sa normal na presyo ng produktong petrolyo ang Department of Energy sa world market. Kasunod ito ng pagkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang balita ni Benedict Samson. That's the magic ball. Ngayon parang nagsastabilize Naghahanap siya ng tamang presyo no? Bahagyan ng umanong bumababa ang presyo ng kada bariles ng langis sa world market.
Mula sa mahigit $70 per barrel noong nakaraang linggo, ngayon ay nasa $68 na lang ang bentahan nito. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, bunsod ito na napagkasundo ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit sa ngayon, patuloy na inoobserbahan ng Energy Department ang galaw ng presyo ng oil product sa pandaigdigang merkado hanggang sa Biyernes. This is an effect of the ceasefire. Yung ceasefire, yung parang kumalma na yung speculation. So, we are hoping that it stays like that or even lower. Pero hindi po natin ma-predict ang behavior ng mga involved sa conflict. Ayon naman kay Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau, kahit 2 araw pa lang ang pagbaba ng presyo sa world market, sapat na ito para magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday dahil hindi ho tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung tuloy-tuloy ang pagbaba, sa tingin ko pa lang ngayon, malakihan din ang baba. Kung dire-diretso ang baba, baka may malaki din tayong rollback. Para naman matiyak na nasusunod ng mga oil company sa bansa ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene, kaninang umaga ay nagsagawa ng inspeksyon ng DOE sa ilang gasoline station sa Taguig City. Nandito tayo ngayon sa isang gasoline station sa Taguig City kung saan nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Energy. Dito ay tinitignan yung kalidad at yung sukat ng langis upang masiguro na tama nga yung ibinebentang produktong petrolyo sa ating mga motorista. This is a commodity, essential to sa buhay ng kada Pilipino. Kailangan matino yung negosyo ng oil companies. Kung dinadayan mo sa volume, dehado you're selling more, pero yung quantity mo is less, no? Sa quality naman, ang performance ng kung ano man ginagamit yan, sa kotse mo man or sa jeep man, magsasuffer yung consumer din kasi hindi ganun pala ka up to standards ang binibenta mo. Sakaling mahuli na hindi tama ang sukat ng ibinebentang petroleum product, multang 10,000 piso sa unang paglabag at maaari namang masuspende ang certificate to operate at maaari ding irekomenda sa lokal na pamahalaan na suspindihin o tanggalan sila ng business permit. Mas mabigat naman ang ipapataw na parusa kung sa quality o kalidad ng langis. 200,000 pesos per dispensing pump ang multa sa unang paglabag at kapag naulit ay maaaring suspindihin ang operasyon ng nahuling gasoline station. That will also be tantamount to revocation or suspension ng kanilang compliance certificate plus endorsement to the LGU again for suspension ng kanilang business permit until matanggal ho yung product na yan sa storage tank dito at mapalitan ng compliant na fuel. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpahayag ng pagkadismaya si Vice President Sara Duterte sa trabaho ng kasalukuyang administrasyon. Giit ng pangalawang Pangulo, mahalagang makita ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino, hindi lang sa papel o litrato. Ito ang balita ni Jed Neresina. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Hindi lang sa papel at larawan dapat makita ang pag-unlad at pagganda ng buhay ng taong bayan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mahalaga na aktwal itong nararamdaman ng bawat Pilipino at hindi lang nasisilayan sa mga larawan. Para kay Vice President Duterte, ang tungkulin ng Pangulo ay gumawa ng trabaho at hindi mag-photo opportunity. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sinabi rin ng Vice Presidente na hindi muna dapat ipagmalaki ng Pangulo ang umano'y bloodless war on drugs ng kanyang administrasyon. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So
Let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Pinansin din ni VP Sara ang mga aktibidad na dinadaluhan ng Pangulo kamakailan. Alam niyo, nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpo-photo op siya na nagtuturo siya, nagpo-photo op siya, nag-aayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpo-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na ang kasalukuyang administrasyon ay dapat mag-focus sa konkretong aksyon na direktang nakakaapekto sa kapakanan ng mga Pilipino sa halip na sa pagpapanatili ng isang positibong imahe lamang. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malungkot at dismayado. Ito ang saloobin ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation o mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Nauna nang sinabi ni VP Sara na hindi ito dadalo sa nakatakdang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Samantala, isang Free Duterte rally sa South Korea ang anya ay pinaplano ngayon ng kanilang mga kaalyado kasabay ng SONA ni PBBM. Subalit kaugnay sa nasabing pagtitipon, hindi pa masabi ni VP Sara ang konkretong plano. Meron kasi kaming supposed rally, Free Duterte now rally sa Korea. But naka-hold yun. So hindi ko alam kung matutuloy yun sa SONA sa 28. Naglunsad ng mobile application ng Philippine National Police para sa mas mabilis na serbisyo publiko. Sa app na PNP Services, makikita ang iba't ibang frontline services ng PNP gaya ng aplikasyon para sa License to Own and Possess Firearms o LTOP at iba pa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nag-create po ng program ang PNP CES po ng isang apps po na in-upload na po nila yan at we intend to probably study the possibility na i-incorporate po siya doon sa e-government PH po na apps po ng government para one-stop shop. Hindi na kailangan tumakbo pa sa mga presinto para humingi ng tulong at magtanong ng mga kinakailangang impormasyon. Ngayon, pinadali na at pinasimple ng Philippine National Police ang kanilang pagtugon sa kailangan ng publiko sa pamamagitan ng isang mobile application. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang PNP Services mobile app ay isang makabago at sentralisadong plataforma na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo para sa publiko. We intend to probably study the possibility na i-incorporate po siya doon sa e-government PH po na apps po ng government para one-stop shop na lang po doon. So ito pong programa po na nilunsad ay nandoon po yan, naka-incorporate sa apps at naumpisahan po yan itong Hunyo lamang po at nandun po pwede nyo pong makita po doon yung mga official websites and official social media accounts po ng ating mga PNP units. Para magkaroon ng access, i-type o i-search lamang sa Google Play Store ang PNP Services. Makikita dito ang website ng mga unit ng PNP sa National Headquarters hanggang sa iba't ibang police regional offices. Sinabi ni Brigadier General Fajardo, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, patuloy ang PNP sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, maaasahan at bukas para sa lahat. Nandun din po yung mga telepono, nandun na rin po naka-incorporate sir yung 911 on how to use the 911 mechanism, nandun na rin po yung tumatayo na rin po na isumbong system po na yan. So any apps po, pati yung mga frontline services po ng PNP ay nandoon na po. So hopefully po ay we want to announce nga po sa ating mga kababayan na meron na lang pong single na PNP services na po pwede po nilang i-access if they need any assistance or help from the PNP po. Ang hinan sa ating mga kababayan, ikinatuwa ang bagong apps na PNP Services. Mas mapapadali daw kasi nito ang serbisyo ng PNP.
It's a welcome development kasi syempre we want the services of the government, particularly ng PNP, na maging accessible to ordinary Filipinos. So yeah, welcome development po yung app. Mas maganda ang ginawa ng PNP sa ganung serbisyo sa apps. Mababawasan ng pila sa PNP sa pagkuha ng mga application ng mga tungkol sa baril, sa license. Mas more reliable na sila ngayon kaysa nung dati. Kasi dati parang manual eh. Ang PNP Services app ay kasalukuyang available pa lamang para sa mga Android users. Kaya hiling ng ilang kababayan natin, maging accessible din ito sa iOS. Siyempre hindi lang naman Android users yung nangangailangan ng mga serbisyo ng gobyerno. Sana maging available din siya sa Apple users. Ang mobile application ng PNP ay binuo ng Communications and Electronic Service ng Pambansang Pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kampanya laban sa online scams. Isang group page ang binuo ng PNP Anti-Cybercrime Group para dito maipost ang iba't ibang klase ng panloloko at mabigyang babala ang publiko. Ito ang balita ni Mia Alonso. Meron kaming iniisip. Ito actually yung program ni ScamWatch Pilipinas na online reporting kahit hindi na pumunta sa opisina, pero way forward namin to. Mabilis ang pagtunton at pag-aalis sa mga online scam ang target ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kaugnay ng lumalalang deepfake videos at scams online. Kahapon lang may lumabas na artificial intelligence o AI manipulated video si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tila nag-e-endorso ng isang online trading platform. The preservation of data, yan ang unang nire-request namin. Second is for the deactivation of that post. So matanggal at ma-preserve yung data. From there, we do our investigation. Once we identify kung sino yung nasa likod nung nag-post ng video, we really file cases against them. Kaugnay nito, makikipagtulungan ng PNP ACG sa ScamWatch Philippines kung saan mayroong binuong Facebook page para doon i-post ng netizens ang mga makikitang online scams. Yes. So ang ginawa namin ngayon, nakipag-partner kami sa GoGoLook for the technology. At the same time, magagamit yun sa Who's Call app and then sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kasi ang kailangan nila lead, di ba? So ang gagawin natin ngayon, i-empower natin lahat ng mga Pilipinong may Facebook na sumali sa ScamVault PH. Anila, isa sa nakikitang problema ay ang mga AI at investment scams na kahit i-report ay hindi naman din agad natitake down o natatanggal. Kaya naman nakikitang paraan ang pakikipagtulungan ng publiko para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga naglipa ng scams lalo na sa Facebook. Ayon pa sa PNP ACG, maaari pa rin naman na mag-reach out sa Facebook page ng PNP Anti-Cybercrime Group para maaksyonan ng concern. Subalit ang ScamVault PH Facebook page ay isang paraan para sa mabilis na pag-track at pag-aksyon sa mga online scams. We know for a fact na kukunti lang yung personnel ng ACG at we cannot do it alone. We really need partners na makakatulong in our fight against cybercrime. May available ding QR code ang PNP ACG para itawag naman kung mayroong complaint sa GCash o kahit anumang katanungang nais mailapit sa ahensya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Banwa ng Philippine Coast Guard matapos ang paglahok nito sa trilateral exercise kasama ang mga Coast Guard ng mga kaalyadong bansa sa Japan. Sinamantala na rin ng PCG ang pagkakataon upang ipa-repair at isailalim sa maintenance check ang barko. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Dati with Philippine Coast Guard and Japan Coast Guard lang or Philippine Coast Guard with US Coast Guard. Ito ay very significant dahil 3 Coast Guard po ang nag-ooperate, nagpa-participate sa isang exercise. Nakauwi na sa Maynila ngayong araw ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard matapos ang matagumpay na paglahok nito sa ikalawang trilateral maritime exercise na idinaos sa Japan kasama ang US at Japan Coast Guards. Kaninang umaga, dumaong sa Port Area Manila ang barko, sakayang 123 crew nito na lumahok sa pagsasanay. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay sa Japan ang communication exercise, search and rescue exercise, firefighting exercise, photo exercise, at exercise on transfer of person. So marami po tayo natutunan in terms of interoperability, communications wise, mga doctrines on how to conduct search and rescue, and maritime environmental protection. Yun po yung aming natutunan. Iba po kasi pag nasa actual scenario po na ginaganap yung exercise na yan. Layunin ng trilateral exercise na palakasin ang kahandaan, kakayahan at koordinadong pagtugon ng 3 Coast Guards ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa mga sakuna o insidente sa karagatan. Naging plataforma rin ito para sa palitan ng kaalaman at best practices sa larangan ng maritime operations. Isang konkretong hakbang tungo sa mas ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Habang nasa Japan ang BRP Teresa Magbanua, sinamantala na rin ng Philippine Coast Guard ang pagkakataon upang isailalim sa repair at maintenance ang Japan-made na barko. Ayon sa PCG, mahalagang laging nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga barko, lalo na't madalas itong ginagamit sa pagpapatrolya, pagresponde sa mga insidente at pagbabantay sa karagatan ng bansa. Dapat lahat po sila tumatakbo. Hindi pwede ma-sideline yan maski 1 linggo or ilang araw. Malaking bagay na po sa amin yan. Dapat itong mga barko natin laging umaandar. Kasi itong mga barko natin, ito yung lifeblood ng Coast Guard. Pag wala yung barko, wala yung Coast Guard . Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May magagamit ng karagdagang bagong mobile patrol car para sa mas mabilis na pagresponde ang Morong Municipal Police Station. Ayon sa Morong PNP, malaking tulong ito lalo na sa pagtugon sa 5-minute response time na direktiba ng kanilang PNP chief. Ito ang balita ni Mel Aquino. Ngayon naglabas na ng 5-minute police response time ang Philippine National Police bilang bagong polisiya, mas mapabibilis na ang pagresponde ng mga pulis sa mga matatanggap na sumbong ng bawat himpilan ng pulisya. At ayon sa pamunuan ng PNP, hindi magtatagal na ipatutupad na rin ito sa lahat ng himpilan ng pulisya sa mga probinsya sa iba't ibang lugar sa bansa. Bagay na pinaghahandaan ngayon ng ilang police station sa Bataan Province, partikular na ng Morong Municipal Police Station. Formal nang isinagawa ang turnover ceremony ng bagong sasakyan na magagamit sa pagpatrolya sa kabuuan ng bayan ng Morong. Kaya ito very timely talaga yung grant ng MCGI ng mobile patrol dito sa Morong MPS. Napakalaking tulong talaga niya sa amin sa ngayon. Isang pasasalamat ang ipinaabot ni Police Captain Carlito Buco, ang officer in charge ng Morong MPS, nang tanggapin ang isang bagong mobile patrol car sa kanilang istasyon mula sa Members Church of God International o MCGI at UNTV. Sobrang laking tulong to yung donation ng MCGI na patrol vehicle. Lalo-lalo sa pag-comply o pagtalima namin sa direktiba ng ating PNP na 5-minute response time. Dahil madadagdagan yung aming mobility asset, mas mabilis kami makaka-responde, mas makakapag-deploy kami ng maraming patrollers sa kalsada. Layunin ng MCGI at UNTV na makatupad sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga alagad ng batas na maayos na magampanan ang kanilang tungkuling mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan. Nagpasalamat din si Bataan Police Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora sa ipinagkaloob na patrol vehicle ng MCGI.
Opo, makikita po natin itong bago na ibinigay ng ating Sir Kuya Daniel Rason na sasakyan na malaki pong tulong yan para sa ating kapulisan at sa mamamayan. Sir Kuya Daniel Rason, maraming salamat po sa binigay nyo. Hindi po nagdalawang isip po si ating Sir Kuya Daniel Rason na binigyan po tayo, kaya masaya po kami kasi makakapag-serbisyo kami, may bibigay namin yung serbisyo sa ating mamamayan sa pag-iikot at pagpapatrolya at the same time mapanatili yung peace and order at yung mga krimen ay mabawasan sa ating area dito sa Morong. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre III na nais niyang palakasin ang presensya ng pulis sa lansangan gamit ang patrol car at radyo upang mas mapabilis ang pagtugon sa anumang tawag ng publiko. Melakino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ingat sa pag-e-exercise mga kasambahay dahil isang lalaki sa Davao City ang nagtamo ng posibleng bali sa kanyang kamay nang maaksidente habang nagjo-jogging. Agad namang tumugon ng UNTV News and Rescue Team para bigyan siya ng paunang lunas. Ito ang balita ni Hazel Fersas. Sino tabuan ni sir? Ilo sir ba niya? Tukod na ko. Natukod yung mga kamot sir? Oo, bag na kayo. Sige sir, sunod na tayo sir. Mag-alas 4 ng madaling araw noong June 22 nang makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO Davao City tungkol sa isang insidente sa Postal Road Times Beach, Barangay Bukana, 76-A. Agad na tumugon sa tawag ang team at nagsagawa ng assessment sa nadat ng biktima, isang 20 anyos na lalaki. Kita po namin na namamagana po yung kamay ng ating pasyente at may napansin din po kami, meron po silang ginawang first aid. Nilagyan po nila ng kahoy at saka sintas yung kamay ng ating pasyente. In-applyan po natin nung proper na first aid sa ating pasyente. Naggawa po kami ng splint at saka arm sling para po maibsan ang sakit o yung para matreat po natin ang injury po ng ating pasyente. Ayon sa biktima, nagja-jogging sila ng kanyang mga kaibigan nang bigla siyang ma-out of balance. Dahil mabilis ang kanyang takbo, siya ay gumulong at doon na itukod niya ang kanyang kanang kamay. Batay sa assessment ng UNTV NOR, posibleng nagtamo ng bali sa kamay ang biktima dahil sa pagkakatukod nito. Bukod sa arm sling, nilagyan din ng cold compress ang kamay ng biktima upang mabawasan ang pamamaga. Kinonvince po natin ito na mapadala sa hospital para ma-check po ng ating doktor, pero ayaw na po talaga magpadala ng ating pasyente. Kazat Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang hiling ng Office of the Prosecutor sa International Criminal Court na i-reject ang request na interim release o ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bunga ito ng malalim rin niyang pag-aalala sa kalusugan ng kanyang ama na nananatili na rin sa ICC Detention Facility. Ito ang balita ni Jed Neresina. I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Hindi makatarungan na ibase ang pagtutol sa mga naging pahayag ng mga miyembro ng pamilya. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte matapos tutulan ng prosecutors ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan na pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariing kinwestiyon at ipinagtaka ni VP Duterte ang batayan ng prosecutors sa pagharang sa hiling na interim release ng kampo ng kanyang ama. Kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang basihan ng desisyon sa interim release ay ang mga kilos at pahayag ng akusado mismo, kasama na ang posisyon ng bansang tatanggap dito. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and
actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Nagpahayag din ang Vice-Presidente ng matinding pag-aalala sa kalusugan ng dating Pangulo. I am concerned that he will not be granted interim release dahil he is 80 years old, he is not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Iginiit din ni VP Sara na walang kakayahang mag-impluwensya o manakot ang kanyang ama sa mga biktima, gaya ng pangamba ng prosecutors. Aniya lalo pa ngayon na wala na si FPRRD sa poder at higit sa lahat kung nasa ibang bansa na ito. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trinetan yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release. Ngayon ay nag-aantay sila VP Duterte sa magiging desisyon ng ICC kaugnay nito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinauubayan na niya ang trabaho sa mga abogado ng dating Pangulo sa nasabing kaso. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Tabogon, Cebu ang iligal na pagtapon ng medical waste sa gilid ng kalsada sa Barangay Libho. Mga gamit na syringe, medical tubing o dialysis tubing at blood collection tubes ang ilan sa mga medical waste na nakita ng mga residente kahapon. Agad naman itong ipinagbigay alam sa lokal na pamahalaan dahil sa posibleng panganib nito sa kalusugan ng komunidad. Sa inisyal na investigasyon ng Barangay Libho at Tabogon Sanitary Health, pinaniniwala ang galing ang mga ito sa isang private medical laboratory sa Bogo City. Desidido naman ang lokal na pamahalaan ng Tabogon na magsampa ng reklamo sa mga salarin. Sumuko sa Mayor's Office ng Lapu-Lapu City ang motorcad driver na nakita sa CCTV na nambugbog ng kapwa driver dahil sa hindi pagkakasundo sa pagsakay ng pasahero. Sumiklab naman ang malakas na sunog kanina sa isang residential area sa Talisay City, Cebu. At isang multiple vehicular accident ang naganap sa Antipolo City, Rizal kanina. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Lapu-Lapu City, sumuko na ang motorcad driver na hinahanap ng pamahalaang lungsod dahil sa insidente ng panununtok sa kapwa niya motorcad driver. Nakuhanan sa closed-circuit television ng barangay ang insidente bandang 2:00 ng hapon noong June 22, araw ng Linggo. Ipinahanap ni Mayor Junard Ahong Chan ang driver matapos magsumbong ang live-in partner ng biktima na nasa abroad upang tulungan ang kanyang kinakasama. Nag-ugat daw ang insidente dahil sa hindi nila pagkakasundo sa pagkuha ng pasahero. Among kasabutan, timbok-tigmingaw taas uli niya, naipito ko pasahero, akong largahon siya ikaduha, Mayor. Naikatulo na ako. Awi ko ang duha, naibili lima mo. Pagputuyog na ko, pre, bahil lang ta pre, kay taas, dingaw kayo. Isang may minag yung ikargaan ko na ang upa, ang lima, ko na bang sugat ka na ko. Pangol, di mo pasahero pre. O di ta maginangulay, magtinabangay lang. Ayon kay Mayor Chan, desidido ang biktima na kasuhan ang nambugbog sa kanya.
Sa Cebu, isang residential area ang nasunog sa Talisay City malapit sa Mananga Bridge. Kita sa video ng uploader na si Cheryl Cabellon ang makapal na usok na nagmumula sa mga nasusunog na bahay. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa Task Force Bravo ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng malakas na apoy. At sa Antipolo City, isang multiple vehicular accident naman ang naganap sa kahabaan ng sumulong highway. Kabilang sa sangkot sa aksidente ang dalawang malaking truck, isang maliit na truck na may kargang mga soft drinks, ang tumaob na tricycle na tuktok, isang sedan na kotse na nagkabasag-basag ang windshield at ilan pang mga motorcycle rider. Nagdulot ito ng bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Pinaghihinalaang nawala ng preno ang isang truck. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapag napag-uusapan ng mga sakit, lagi nating naririnig madalas yung salitang cancer. Paano ba nagkakaroon ng cancer ang isang tao at saan ito nakukuha? Narito po ang direkta at simpleng paliwanag. Siguro po sa mga kaninunuan or lahi, kumbaga. Po, namamana po. Kasi katulad ng mga diabetes, di ba? Namamana po yan. So, ano po talagang sa cancer sa namamana? Siguro po sa kinakain nila. Tsaka yung mga naaamoy na chemical, ganun. Yung dati ko pong amo. Dahil po sa chemical, kaya po siya nagkaroon ng cancer sa ganito. Ang katawan natin binubuo ng milyong-milyong cells. Araw-araw nagde-divide ang mga ito para palitan ang mga luma, sira o patay na cells. Normal at kailangan yan para mabuhay tayo. Pero minsan, habang nagde-divide ang cell, may mga pagkakamali sa DNA. Kapag hindi ito napansin o naayos ng katawan, nagiging abnormal ang cell. Kapag dumarami ang abnormal na cell, nabubuo ang tumor, isang bukol o mass ng cell. Pero tandaan, hindi lahat ng tumor ay cancer. May tinatawag na benign tumor na hindi kumakalat at kadalasang hindi delikado. Pero ang malignant tumor, yan ang tinatawag nating cancer. Ito ang kayang lumusob sa ibang bahagi ng katawan. May ilang bagay na nagpapataas ng risk ng cell mutations. Kasama na dyan ang paninigarilyo, chemical exposure, radiation, poor diet, at minana sa genes. Ngayon, eto ang maganda. Sa United Kingdom, isang experimental drug ang nagpakita ng 70% na pagbawas sa tumor size sa loob lang ng 5 araw. Ang tawag dito, targeted molecular therapy. Hindi basta chemotherapy. Direkta nitong tinatarget ang proteins na nagpapalaki sa malignant tumor. May laban tayo sa cancer. At habang hinihintay ang bagong gamot, alagaan mo na ang sarili mo ngayon pa lang. Dahil sa health issues, mas mahalaga ang maagap kaysa sa huli. Ang cancer mas delikado kung huli mo nang madedetect. Kaya kung meron kayong naramdaman na sintomas o anuman, magpa-check up agad sa doktor. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po, shout out kina Michael Bersabal, Harvey Dalipog at Rodrigo D. Mancia Jr. Maraming salamat din kina Julia Chua, Jelly Dioneda at John Mar Corsiga.
Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17 at 6 na nagsasabi, ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.